Sumisikat na ang araw, at ang liwanag nito ay unti-unting bumabalot sa buong lawa. Umaawit ang mga ibon sa mga puno, tila ba nagdiriwang ng bagong araw. Payapang-payapa ang lawa ng kalinaw, na parang salamin na nagmumuni-muni ng kalangitan. Isang magandang umaga sa nayon, kung saan ang bawat tahanan ay nagigising sa mga tunog ng kalikasan. Handa na si Mang Juan at ang kanyang bangka. Siya ay mangingisda, at ang lawa ang kanyang tahanan. Araw-araw, pumupunta siya sa lawa para mangisda. Ito ang kanilang kabuhayan, ang kanilang pag-asa. May mga batang naglalaro malapit sa lawa. Masaya sila at walang kamuwang-muwang sa panganib. Tila walang katapusan ang kanilang kasiyahan. Parang malaking palaruan ang lawa para sa kanila. Ang lahat ay mapayapa, puno ng tawanan at sigla. Ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain. Bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa kanila sa ilalim ng kalmadong tubig ng lawa, isang misteryo na nagkukubli sa dilim. Biglang lumindol, yumanig ang lupa. Ang mga tao ay natakot at nagtakbuhan. Ano kaya iyon? Mula sa kailaliman ng lawa, isang malaking nilalang ang lumitaw. Napakalaki nito at nakakatakot. Ang halimaw ay may matutulis na ngipin at kaliskis na kasing laki ng palad. Humunggal ang halimaw ng malakas. Nakakabingi ang tunog. Ang mga tao ay nagsigawan sa takot. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Hindi na payapa ang lawa ng kalinaw. Dumating na ang halimaw, at dala nito ang takot at pangamba. Nagsimulang magwala ang halimaw sa nayon. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng matinding takot at pangamba sa puso ng bawat isa. Sinisira nito ang mga bahay at bangka. Walang sinasanto, lahat ng kanyang madaanan ay nagiging abo at wasak. Ang mga tao ay nagtatakbuhan para iligtas ang kanilang mga sarili. Ang kanilang mga sigaw ay nag-echo sa buong nayon, puno ng takot at desperasyon. Wala silang laban sa halimaw. Ang bawat pagtatangka na lumaban ay nauuwi sa kabiguan. Ang kanilang mga armas ay walang epekto dito. Masyadong malakas ang halimaw. Ang bawat palo at sibat ay parang hangin lamang sa kanyang balat. Nakakapangilabot ang sigawan ng mga tao. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, at ang kanilang mga puso ay puno ng pangamba. Ang amoy ng takot ay nasa ere, parang isang makapal na ulap na bumabalot sa buong nayon. Ang nayon ay naging isang lugar ng kaguluhan. Ang mga kalye ay puno ng mga wasak na bahay at mga nasirang bangka. Ang halimaw ay isang sumpa. Isang nilalang na nagmula sa mga alamat at kwento ng mga matatanda. Ito ay isang parusa mula sa mga Diyos. Isang pagsubok na kailangang harapin ng buong nayon. Ito ang sinasabi ng mga matatanda. Ang kanilang mga kwento ay puno ng babala at paalala. Ngunit paano nila ito mapagtatalo? Ang tanong na ito ay bumabagabag sa bawat isa habang sila ay nag-isip ng paraan upang malampasan ang pagsubok na ito. Ang laban para sa kaligtasan. Sa isang tahimik na nayon sa tabi ng lawa, isang malaking panganib ang nagbabadya. Ang mga matatapang na kalalakihan ng nayon ay nagsama-sama. Sila ay nagtipon upang harapin ang isang halimaw na nagmula sa kalaliman ng lawa. Kailangan nilang labanan ang halimaw na nagdudulot ng takot at pangamba sa kanilang komunidad. Kailangan nilang protektahan ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga anak, at ang kanilang tahanan mula sa panganib. Gumamit sila ng mga lambat at sibat, umaasang mapipigilan ang halimaw sa pamamagitan ng kanilang tapang at pagkakaisa. Ngunit ang halimaw ay masyadong malakas. Lumitaw ito mula sa tubig na may kasamang malakas na alon. Ito ay hindi tinatablan ng kanilang mga armas. Ang kanilang mga sibat at lambat ay walang epekto. May isang matandang babae ang lumapit. Siya ay isang albularyo, kilala sa kanyang karunungan at kaalaman sa mga sinaunang ritual. May alam siyang paraan para matalo ang halimaw. Ibinahagi niya ang kanyang lihim sa mga taga na iyon. Sinabi niya na kailangan nilang gamitin ang mahikang perlas ng lawa. Ang perlas na ito ay may kakapangyarihang magapi ang halimaw. Ito lang ang tanging sandata na makakatalo sa halimaw. Sa kanilang pagkakaisa at pagtitiwala sa albularyo, nagtagumpay sila sa laban para sa kaligtasan. Bumalik sa katahimikan. Ang mga kalalakihan ay sumugod sa lawa, kailangan nilang makuha ang perlas. Ito lang ang kanilang pag-asa. Ngunit ang halimaw ay nagbabantay.